Another day, another J. Fern's Wife story. Medyo maganda na nga ang panahon kaya naalpasan namin ang mga manok. Makulimlim lang pero hindi naman umuulan. Medyo matagal nga silang nakakulong dahil bagyuhan nung nakaraang linggo. Kaya namin sila inalpasan para rin makapulpog. Kinahapunan bago kami magpatuka ng mga manok ay sumaglit muna kami sa farm. Wala na daw kasing patuka ang mga manok na nasa range area at nagpabili din ng walis tingting si Richard. Nakita ko sila na nangangain ng damo dito sa may unahan. Ngayon ko nga lang ulit nakita itong kambing namin at nakakatuwa, malaki na ang kanyang anak. Lalaki ang anak nila na kaya pala malaki. Dahil tag-ulan pa nga, madaming pagkain ang mga kambing namin dito dahil malalago ngayon ang mga damo. May tubig pa ring naago sa kanal pero mahina na. Tinukuran nga ni Ichad yung isa niyang tanim na papaya at mukhang mabubuhay pa. Nasaan? Putot na nga itong bagsikline broodcock namin dahil nanlulugo na. Nagsisimula na nga ring tumubo ang kanyang mga bagong balahibo. Bebsy Klein. Birdcock. Baka may ahas dyan. Nakakapraning na nga kapag may nakikita palang ahas. Kaya lahat ng puntahan namin dyan ay lagi kong naiisip na may ahas. Maganda nga ang panahon ngayon, kaya yan, pagala-gala na yung mga cockerels na bagong dala namin dyan sa range area. Yung nagibang tipi hat ay tinanggal na ni Richard. Kaya parang lumuwag na dito sa range area at umaliwalas. Mabuti na nga lang at hindi rin inaaway itong mga bagong dala namin ditong mga cockerels. Maluwang kasi dito at konti na lang din ang mga nakaalpas na mga baby stag dito. Hindi rin lumalayo sa kubo ang mga bagong cockerels na dala namin dito. Yung mga baby stag naman at yung mga pulet ay nando naman sa kabilang lote. Sa kabilang lote pala dinala ni Richard yung natumbang kubo dito at siguro'y dyan niya sisilabin. Nakakatuwa itong dalawang bulik na kilala yata ako nung dumaan ako sa harap nila at lumapit. Lalapit sa akin. Nangihingi ng patuka. Ang laki na ng puti, oh. Mababait pa rin, mababait pa rin. Nakakatuwa nga itong mga cockerels at naglapitan nga sa akin nung dumaan ako. Kilala pa rin nila ako at mukhang humihingi ng patuka. Alas 3 na kasi yan at mukhang gutom na nga sila. 4 o'clock kasi nagpapatuka dyan si Richard. May mga naiwan pang cockerels dito sa backyard at baka next week ay dali na rin namin dyan. Mas maganda kasi kapag naaalpasan sila sa range area. Dito lang sila sa may lilim ng puno nakatambay kapag ganitong mainit. Lagi silang magkakasama at laging dyan nagkukumpulan sa may puno ng butatae dahil dyan lang may damo. Hindi pa sila sanay pumunta sa kabilang lote dahil dyan pa lang sila paikot-ikot malapit lang sa may kubo. Mas maganda nga kapag ganitong inaalpasan lang sila dahil nakakakain sila ng mga damo at mga insekto. Kapag feeds lang kasi ang patuka ng mga manok, maliit ang kanilang balunan. Malambot kasi lagi ang ginigiling kaya siguro maliit lang ang balunan. Kapag grains na ang kanilang kinakain, saka lang ito lumalaki. Kaya mas maganda talagang nakaalpa sa range ang mga manok. At dahil nabuwal na nga ang dalawang puno ng aratilis sa cording area, ayan, mainit na ang mga manok doon sa kanilang talian. Kaya kapag ganitong mainit, nasa ilalim sila ng tipi na katambay. Pas lumipad nun, oh. Buti na lang walang mga nabuwal na puno dito sa range area kaya malilim pa rin. Madami pa rin silang natatambayan dito at lagi ngang magkakasama itong mga cockerels na bagong dala namin dito. Hindi sila lumalapit sa mga baby stag para hindi sila awayin. At hinihiwalay din ni Richard ang kanilang patukaan para makatuka sila ng ayos. Itong dalawang bulik na ito, yun ang ama nila. Saglit nga lang kami ngayon sa Manukan at pauwi na rin kaming dalawa ni Jayfern. Naghatid lang kami ng patoka at saka yung pinabiling walis ni Richard.
Hindi na nga ako nakaikot dito sa cording area. Sa susunod na lang ulit kapag pumunta kami. Maganda na nga ang panahon at nainit na kaya masisilab na rin ni Richard yung mga sinalay niyang puno ng mga nabuwal na aratilis. Sana nga lumayas na ang mga ahas dyan kapag nag-umpisa nang magsilab ng mga basura si Richard. Titat lang kita dyan pagka ano. I-message lang kita. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!